Kamusta mga master? Welcome sa Anime Cap Tagalog. Ang anime recap natin ngayon ay pinamagatang Dr. Stone. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Mag-relax at manood para ang buhay ay hayahay. Simulan na natin. Isang tao ang nabuhay ulit matapos maging bato sa loob ng 3,700 na taon. Pagkatapos ng 5 taon na lihim na pagkagusto, malapit nang ipagtapat ni Taiju Oki ang kanyang pagmamahal sa kapwa estudyante na si Yuzuriha Ogawa. Ngunit, bago pa man ito mangyari ay biglang ginawang bato ng berdeng ilaw ang bawat tao. Makalipas ang 3,700 na taon, ang buong planeta ay nababalot na ng kalikasan. Nagawa ni Taiju na makalaya mula sa kanyang pagiging bato. Matapos mahanap ang puno na kinaroroonan ng petrified state ni Yuzuriha, nakita niya ang kanyang kaibigang henyo na si Senku Ishigami, na nagising 6 na buwan na ang nakaraan. Bilang ang tanging 2 tao na bumalik mula sa pagiging bato, hinangad ni Senku na muling itayo ang sibilisasyon sa mundo ng bato na ito gamit ang kanyang kaalaman sa agham at ang lakas ni Taiju upang tulungan siyang bumuo ng isang solusyon mula sa isang milagrong tubig na gawa mula sa paniki na posibleng makalaya sa mga tao mula sa kanilang petrified state. Pagkatapos ng 1 taon na pagdevelop, ang 2 magkaibigan ay matagumpay na kalikha ng tamang timpla ng revival fluid. Naghanda sina Senku at Taiju ng sapat na revival fluid para palayain ang isang tao mula sa pagiging bato, kung saan pinili ni Taiju si Yuzuriha upang maging unang test subject. Gayunpaman, bigla silang hinabol ng isang grupo ng mga gutom na leon, na humantong sa kanila na buhayin na lang ang pinakamalakas na fighter sa kanilang lugar, si Tsukasa Shishio, upang labanan ang mga ito. Pinatay ni Tsukasa ang lalaking leon at binalatan ito para idagdag sa kanyang kasuutan. Habang si Tsukasa ay pinatunayan ang kanyang halaga bilang isang magaling na mangangaso na nagbibigay ng pagkain para sa trio, itinalaga ni Senku si Taiju na mag-ani ng mga seashell at gilingin ang mga ito para maging calcium carbonate bilang unang hakbang patungo sa pagsulong ng sibilisasyon. Gayunpaman, ibinunyag ni Tsukasa kay Senku ang kanyang intensyon na patayin ang mga petrified adults upang lumikha ng isang mundong walang mga tiwaling nakakatanda, na sumasalungat sa mithiin ni Senku na buhayin ang lahat. Pinalayo ni Senku si Tsukasa mula sa pinagmulan ng revival fluid dahil sa intensyon nito habang siya at si Taiju ay gumagawa ng isang batch ng revival fluid upang tuluyang buhayin si Yuzuriha. Nangangailangan sila Senku ng mga sandata ng agham upang ihinto ang patuloy na pagpatay ni Tsukasa sa mga nakakatanda, kaya nagsimula silang maglakbay patungo sa Hakwan, kasama si Yuzuriha na namamahala upang mahanap ang dakilang Buddha ng Kamakura na nagsilbing landmark. Ang trio ay kalaunan nakarating sa isang volcanic hot spring, na magbibigay kay Senku ng paraan upang lumikha ng pulbura. Matapos makalikha si Senku ng matagumpay na batch ng pulbura, na hindi sinasadyang sindihan ni Taiju, ay may nakita ang grupo ng ibang pinagmumulan ng usok sa di kalayuan, na nagmumungkahi na may iba pang nakaligtas na tao. Nagdesisyon si Senku na sindihan pa ang pulbura para magamit bilang signal ang usok, na humantong kay Tsukasa na mahanap sila at gamitin si Yuzuriha bilang hostage para makuha ang recipe para sa revival fluid. Habang binitawan ni Senku ang recipe para iligtas si Yuzuriha at binibigyan siya ng option kung tatalikuran ba niya ang agham o mamatay, ay naalala niya kung paano niya nabuo ang kanyang pagmamahal sa agham at naging kaibigan ni Taiju. Sa pagtanggi niya na talikuran ang agham, naghanda si Senku na mamatay sa mga kamay ni Tsukasa. Dahil si Senku ay tila namatay matapos ang isang nakamamatay na paghampas ni Tsukasa sa leeg nito, ginamit ni Taiju at Yuzuriha ang natirang pulbura upang magpasabog sa paligid ni Tsukasa, na nagpahintulot sa kanila na makatakas. Napagtanto ng dalawa na hindi basta-bastang isasakripisyo ni Senku ang kanyang sarili ng walang dahilan, nang makita ni Taiju at Yuzuriha ang natitirang bahagi ng petrification sa leeg ni Senku. Nagkaroon sila ng pagkakataong pagalingin ang nakamamatay na pinsala sa pamamagitan ng paggamit ng revival fluid upang ibalik ang petrification sa malusog na laman. Samantala, isang flashback ang nagpapakita kung paano unang nakawala si Senku mula sa kanyang petrification at binuo ang mga tool na kailangan upang makasurvive. Nagpatuloy ang flashback na nagpapakita kung paano nahanap ni Senku si Taiju at nagsimulang magtrabaho para mailigtas ito. Sa kasalukuyan, matagumpay na nabuhay muli si Senku, salamat sa revival fluid, na humahantong sa kanya upang maging mas mausisa tungkol sa mga regenerative properties ng fluid. Sa layuning ito,
ipinadala ni Senku sina Taiju at Yuzuriha upang pasukin ang hukbo ni Tsukasa bilang mga espiya habang naghahanap siya ng mga bagong kakampi. Samantala, isang misteryosong batang babae na nagngangalang Kohako ang nagtangkang salakayin si Tsukasa at kinulong ito sa ilalim ng isang puno bago tumungo sa kuweba ng tubig ng himala. Natuklasan ni Senku si Kohako pagkaalis ni Tsukasa kaya ginamit niya ang kanyang kaalaman para makawala ito. Dinala ni Kohako si Senku pabalik sa kanyang nayon, kung saan nakilala ni Senku ang mga gwardya na sina Kinro at Ginro at isang sorcerer na nagngangalang Chrome. Bagamat nabigo ang mga pagtatangka ni Chrome na patunayan ang kanyang sarili na mas nakakaangat ang kanyang ginagawa, ay napagtanto naman ni Senku na ang ginagawa ni Chrome ay talagang ang primitive na simula ng mga unang natuklasang siyentipiko sa Stone World. Humanga sa kung gaano kalayo ang narating ni Chrome na mag-isa ay ginawa itong apprentice ni Senku. Nang malaman na naging sorcerer si Chrome para tulungan ang may sakit na kapatid ni Kohako, si Ruri, sinabi sa kanya ni Senku ang tungkol sa mundong umiral 3,700 taon na ang nakakaraan at nagpa siya itong tulungan si Chrome na bumuo ng isang antibiotic para iligtas si Ruri. Habang sinimulang hanapin ni Senku, Kohako, at Chrome ang mga elementong kailangan para makagawa ng antibiotic, tinutulungan sila ng isa pang taga-nayon na nagngangalang Suika. Nangangailangan sila ng mas maraming manpower upang gawing bakal ang Iron Sand kaya ipinadala ng gang, si Suika upang malaman kung ano ang gusto ng mga taga-nayon. Ang pagkain ang madalas na gusto ng mga taga-nayon kaya gumawa si Senku ng ramen gamit ang foxtail millet na sagana sa lugar na iyon para makumbinsi ang mga ito na tulungan sila. Habang namimigay sila ng ramen, nilapitan ng gang ni Gen Asagiri, isang nabuhay muli na magician mula sa panahon ni Senku, na ipinadala ni Tsukasa upang kumpirmahin ang pagkamatay ni Senku ngunit sinabi agad nito na maling ulat ang ibibigay niya kay Tsukasa. Gamit ang matagumpay na nakumpletong bakal, sinamantala ni Senku ang Thunderstorm upang makagawa ng malakas na magnet. Habang ginagamit ni Gen ang kanyang magic para itakwil ang isang marahas na taga-nayon na nagngangalang Magma, ginamit ng gang ang mga magnet upang bumuo ng power generator kung saan nakumbinsi nila sina Kinro at Ginro na i-operate ito na humahantong sa muling pag-imbento ng bombilya. Habang inaalala ang panahon kung kailan una siyang binuhay ni Tsukasa, si Gen ay biglang inatake ng isang misteryosong tao, at halos hindi na siya makaligtas kung hindi dahil sa mga peking bag ng dugo na pinamprotekta niya sa kanyang sarili. Nang malaman na ang salarin ay si Magma, na naniniwala na si Gen ang mangkukulam sa halip na si Senku, ibinunyag ni Kohako na ginawa ito ni Magma para manalo sa Grand Bout, isang tournament na natalo siya noon ni Kohako upang pigilan siyang pakasalan si Ruri at maging nakatatanda sa nayon. Habang nagsasanay sina Kohako, Kinro, at Ginro para sa Grand Bout, nagbigay si Gen ng maling ulat kay Tsukasa pagkatapos na mangako si Senku na gagawa siya ng bote ng cola. Gumamit si Senku ng quartz sand upang makagawa ng salamin, na ginagamit niya upang lumikha ng eyeglass para sa short-sighted na si Suika. Dahil kulang sila sa kasanayang kailangan para mag-glass blow ng mga kagamitan sa lab, nagdala si Chrome ng isang bihasang craftsman na pinangalan ng Kaseki, na mabilis na nakaangkop sa hindi pamilyar na sangkap. Dahil nabuo na nila ang kanilang bagong lab, nag-alok si Senku na gawa ng silver spear si Ginro bilang bahagi ng isang mapanganib na misyon. Ang pilak na sibat na ginawa ni Senku ay isang sensor upang mapansin ang laso na gas na nagmumula sa isang pool ng sulfuric acid na kailangan nila para sa antibiotic. Dahil sa nag-aambang panganib, nag-alok si Senku na ituro kay Chrome ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa agham. Ngunit tumanggi ang Chrome, sa halip ay nagmungkahi ito ng diskarte sa estilo ng tag team. Habang nangongolekta ng acid gamit ang espesyal na gas mask, halos mahulog si Chrome sa pool ngunit nailigtas ito ni Ginro, na nagtagumpay na lagpasan ang kanyang takot at tinulungan ang duo na makakuha ng isang bote ng acid. Dahil nakuha na nila ang base ingredient, si Senku at ang iba ay nagsimulang gumawa ng iba pang mga elemento para sa antibiotic. Nangangailangan sila ng alak para sa natitirang mga elemento kaya nakilahok si Senku gaya ng iba sa Grand Bout, na nag-aalok ng alak sa nanalo. Pagdating sa nayon para sa Grand Bout, si Senku ay binati ni Ruri, na tila alam ang kanyang pangalan mula sa ibang lugar. Ang alipores ni Magma, si Mantle, ay kanidnap si Suika, itinali siya sa isang puno at sinabi kay Kohako na si Suika ay nalulunod na nagudyok kay Kohako na tumakbo kahit alam niyang nagsisinungaling ito. Habang si Kinro ay kaharap si Magma sa unang round,
si Suika, na nagawang makatakas sa kanyang pagkabihag ay napansin si Kinro na nahihirapan sa kanyang paningin, kaya binigay niya rito ang kanyang maskara na naglalaman ng mga lente ng kanyang salamin, na nagpahintulot dito na makakita ng mas malinaw at matalo si Magma. Nilinlang ni Magma si Kinro na kumonsulta sa referee para makaatake siya mula sa likuran at manalo sa laban para sa kanyang sarili. Pagkatapos ay ipinasurrender nito si Mantle na kaharap si Chrome upang madiskwalipika si Kohako, na nabigong makabalik sa tamang oras. Nahaharap sa isang one-sided na semi-final na laban against kay Magma si Chrome kaya ginagamit niya ang sarili niyang mga luha sa mga salamin ni Suika para gumawa ng magnifying lens na maaaring magsimula ng apoy. Kailangang patagalin ang oras kaya bumalik si Jen at ginamit ang kanyang pangkukulam para maabala si Magma ng sapat at magawang sunugin ni Chrome ang mga damit nito at manalo sa laban. Kasunod ng laban ni Chrome, ipinaalam ni Ginro kay Ruri na ipapatalo nila ni Senku ang kanilang mga laban para maging sila ni Chrome. Pero nang sabihin ni Ruri na magpapakasal siya sa sinumang manalo at hindi pipili ng panig, determinado si Ginro na manalo laban kay Senku at maging bagong pinuno na kinatatakutan ng lahat. Pagkatapos tumakbo mula kay Ginro, ginamit ni Senku ang sandata ni Chrome para tamaan ang singit ni Ginro at manalo sa laban bago mahimatay si Chrome. Bilang resulta ng pagkawala ng malay ni Chrome bago ang huling laban, idineklara si Senku bilang asawa ni Ruri ngunit agad itong hiniwalayan pagkakuha ni Senku sa alak na kailangan niya. Pagkatapos magtrabaho ng magdamag, sa wakas ay nakumpleto ng gang ang kanilang sulfa na gamot at ibinigay ito kay Ruri. Dahil ang sakit ni Ruri ay nahayag na pneumonia, ang mga sulfa na gamot ay napatunayang epektibo at si Ruri ay ganap na gumaling. Bilang pasasalamat, si Senku ay idineklara na bagong pinuno ng Nayon, na pinangalan ng Ishigami Village. Pagkatapos ay ipinahayag ni Ruri na kilala niya si Senku noon pa man. Sinabi ni Ruri na nalaman niya ang pangalan ni Senku sa pamamagitan ng isang kwentong ipinasa sa kanya ng kanyang ina. Ang kwento ay tungkol sa ama ni Senku, si Byakuya, na naging isang astronaut pagkatapos gawa ni Senku ng isang electric suit upang tulungan itong makapasa sa pagsusulit sa paglangoy para sa JAXA. 5 taon matapos maipasa ang kanyang mga pagsusulit, naglakbay si Byakuya sa International Space Station, kasama ang cosmonaut na si Shamil Volkov at ang American songstress na si Lillian Weinberg, kasama ang mga kapwa crew members na sina Connie, Dahlia, at Yakov. Sa kanilang pananatili roon, nasaksihan ni Byakuya at ng mga crew members ang kababalaghan na naging bato ang lahat ng tao sa Earth, kaya silang 6 na lamang ang natira. Matapos maisip ni Byakuya na ang phenomenon ay nagmula sa Timog Amerika, sina Shamil, Lillian at Connie ay bumalik sa lupa, ngunit napunta sila sa gitna ng karagatan, na nag-udyok kay Byakuya at sa iba pa na bumaba at iligtas sila. Ang 6 ay nagsimulang manirahan ng magkasama sa isang kalapit na isla, bumuo ng mga relasyon at pagpalaki ng mga bata ng magkasama. Habang ang mga crew members ay unti-unting namamatay dahil sa pulmonya, gayunpaman, isinulat ni Byakuya ang 100 Tales upang maipasa ang mahahalagang kaalaman sa mga susunod na henerasyon sa pag-asang balang araw ay magagamit ni Senku ang mga ito. Balik sa kasalukuyan, dinala ni Ruri si Senku sa sementeryo ng Nayon kung saan nakalibing si Byakuya at ipinaabot ang huling mensahe ni Byakuya kay Senku na ang 100 Tales ay isang siyentipikong regalo para sa kanya. Pagkatapos, binalaan ni Jen si Senku at ang iba pa na si Tsukasa at ang kanyang hukbo ay paparating. Isang grupo ng hukbo ni Tsukasa, na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Hyoga, ang lumapit sa Nayon at binugbog si Kinro. Dahil ayaw ni Ginro na putulin ang tulay patungo sa Nayon dahil nandun pa rin si Kinro, kinumbinsi ni Senku, sa tulong ni Jen at Magma, ang grupo ni Hyoga na nakagawa na sila ng mga baril, kaya napaatras ang mga ito. Pagkalipas ng 3 araw, habang bumabagyo kung saan hindi na magagamit ang mga baril, muling umatake ang koponan ni Hyoga, para lamang matuklasan na si Senku at ang mga taga-Nayon ay nakagawa na ng mga katana. Bagamat napatunayang isang malakas na kalaban si Hyoga gamit ang kanyang spear technique, pero nagawa nilang basagin ang spear nito salamat sa ilang palihim na sabotahe ni Jen. Inamin naman ni Hyoga na ang kanyang pag-atake ay isang distraction lamang para ang kanyang kaalyado, si Homura, ay makalusot at sunugin ang Nayon na magpipilit sa mga taga-Nayon na lumabas. Sa pagnanais na protektahan ang Kingdom of Science, nagawa ni Suika na ilor ang mga troops ni Hyoga palayo sa Nayon at ikulong ito at si Homura, sa itaas ng mga nakalalasong gas mula sa acid pool.
Itinulak ni Hyoga ang tatlo sa kanyang kampan, mula sa puno kung saan sila ay pinatay ng makamandag na gas. Nilalayong salakayin nila Senko ang hukbo ni Tsukasa bago pa ito lumaki ng husto, kaya itinakda ni Senko ang kanyang atensyon sa muling pag-imbento ng cellular phone. Samantala, iniulat ni Hyoga kay Tsukasa na buhay pa si Senko. Si Senko at Ishigami Village ay nagsimulang trabahuin ang cellphone at mabuo ito bago pa man dumating ang spring. Upang makagawa ng mga gintong filament para sa mga cable, gumawa si Senko ng isang cotton candy machine at tinest gamit ang asukal. Dinala ni Senko ang cotton candy kay Homura, na nag-espya sa Kingdom of Science. Pagkatapos magkaroon ng di mabilang na failed product sa paggawa ng filament, bumuo si Senko ng gear train para sa cotton candy machine, na nagbigay inspirasyon kay Chrome na gumawa ng water wheel gamit kasama si Kaseki. Gamit ang bagong water wheel, ginawang mekanismo ni Senko ang proseso sa paggawa ng bakal, na nagbigay oras sa mga taga-nayon upang maghanda para sa taglamig. Samantala, sina Senko, Chrome, at Kaseki ay nagsimulang bumuo ng mga bumbilya, na nagbigay daan sa kanila na ipagdiwang ang Pasko sa pamamagitan ng pagdekorasyon ng puno. Ginamit ni Chrome ang bagong imbensyon para mag-explore ng mas malalim sa mga kuweba, kung saan nakahanap siya ng maraming bagong mineral. Sinubukan ni Senko at Kaseki na gumawa ng vacuum tube, ngunit wala silang mahanap na filament na makatiis sa init nito. Sa paglipas ng bagong taon, nakatanggap si Senko ng inspirasyon mula kay Suika at napagtanto niyang humanap ng solusyon sa kanyang problema. Kaya dinala niya ang kanyang sarili, si Chrome, at Magma sa isang spelunkang expedition. Sa paghahanap ng tungsten, si Senko, Chrome, at Magma ay lumapit sa kalapit na kuweba. Matapos makatagpo ng isang mica vein, sinubukan ni Magma na iligtas si Senko mula sa pagkahulog sa isang sinkhole, ngunit pareho silang nakulong. Pareho silang sinesave ni Chrome sa pamamagitan ng pagpuno sa sinkhole ng tubig. Ang tatlo ay nagmamadaling bumalik sa nayon matapos makatagpo ng isang deposito na mayaman sa mga mineral upang makarating ng tamang oras upang ipagdiwang ang kaarawan ni Senko. Habang wala ang tatlo, si Jen at ang nayon ay nagtayo ng isang obserbatoryo para kay Senko. Inilabas ni Senko ang tumpok ng tungsten para sa huling paghahanda. Pagkatapos durugin hanggang sa maging pinong pulbos, kailangan itong painitan sa napakataas na temperatura para magamit ito. Habang inihahanda ni Senko ang tungsten powder, inutusan niya sina Chrome at Kaseki na gumawa ng paraan na matukoy ang method para ma-pinpoint ang high temperature heating gamit ang lahat ng kanilang natutunan mula noong dumating si Senko sa nayon. Kapag nalikha na ang tungsten filament, ang lahat ay mahahati sa mga grupo upang makumpleto ang natitirang mga gawain. Natapos ni Suika at ng kanyang mga kaibigan ang pag-twist ng gintong wire, si Senko at Chrome ay gumagawa ng kinakailangang plastic. Sina Kinro, Ginro, at Kohaku ay nagsusunog ng karbon para sa abon nito at makagawa ng mikropono, at sina Jen at Ruri naman ay gumagawa ng mga zinc-carbon na baterya. Natapos nilang lahat ang kanilang mga gawain at pinagsama-sama ni Senko ang lahat ng lumilikha ng unang modded na cellphone sa bagong mundo. Sa pagkadismaya ng mga taga-nayon, ipinaalam sa kanila ni Senko na kailangan nila ng 2 cellphone para ganap itong gumana. Matapos subukan ang cellphone sa isang wire, sinabi ni Ruri kay Senko ang tungkol sa isa sa 100 Tales, na nagpapahiwatig ng isang time capsule na seliado sa lapida ni Byakuya, isang glass record. Nilayo ni Byakuya na gumawa ng record para makipag-ugnayan kay Senko. Gamit ang isang ponograpo na kanyang muling inayos, narinig ni Senko at ng mga taga-nayon ang mga tinig ng mga astronaut sa unang pagkakataon mula noong petrification pati na rin ang isang kanta mula kay Lilian. Ang kanta ay nagbibigay inspirasyon sa mga taga-nayon na muling likhain ang libangan ng modernong mundo. Sa suporta ng nayon at ng cellphone, nagdeklara si Senko ng digmaang bato laban kay Tsukasa. Hinihintay ni Taiju at Yuzuriha si Senko na kumpletuhin ang kanyang bahagi ng plano habang pinipigilan ni Yuzuriha si Taiju mula sa pag-reveal ng kanilang identity. Sa kabilang banda, naghanda sina Tsukasa at Hyuga para sa paparating na pag-atake sa Ishigami Village.